Tawagin na natin ngayon ang ating mobile journalist Julie Baisa, nagbabalita mula sa Malacanang. May katatapos lang po na media briefing. At nandyan, Julie, okay, magandang hapon sa iyo. May info na ba ang PNP kung saan isisilbi ang arrest warrant para sa mga suspects sa missing Sabongeros case? In particular, kay business magnate Atong Ang. Yes, Lord. Papunta na raw yung dedicated teams ng Philippine National Police para ihain yung warrant of arrest laban sa negosyanteng si Atong Ang. Iba't ibang location yung posibleng kinaroroonan daw ni Ang. At lahat yan ay ihahain yung warrant of arrest. Sabi ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Tiniyak ni Nartates na gagawin ng pulisya ang lahat para maipatupad nga yung utos ng korte. Bukod naman dito kay Ang, ilang pulis daw yung dawit din doon sa warrant of arrest. Nasa 10 hanggang 11 police personnel na under restrictive custody ng PNP na ngayon ay ililipat na daw or iniutos na isurrender sa CIDG. Iniutos naman ng palasyo na madaliin yung pagpapanagot sa mga dawit sa kaso ng nawawalang subongero. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, malinaw naman daw yung utos ng Pangulo sa PNP at sa mga law enforcement agency na ipatupad yung batas. Yun lang yung ibinigay na update sa atin na may iba't ibang lokasyon pero hindi tinukoy ng PNP kung ano-ano yung mga lokasyon na posibleng ang kinaroroonan ni Ang. Madagdag natin, Julie, ito ay no bail ha? At Yes. walang bail na sinet. Itong Laguna, Santa Cruz, Laguna RTC branch number 26. Yes, o no. At partner, may tanong ka ba kay Julie? Yes, Julie, totoo ba yung meron daw directive na kailangan daw yung mga officers ay may suot na mga body cam din, if ever? Hindi inilatag sa amin ni Nartates kung paano yung magiging proseso. Ang sabi lang niya, basta susundin daw yung batas. Anyway, kanina kasi nung lumabas yung balita, halos nandito actually sa loob ng briefing room si Nartates bago pumutok yung paglalabas ng warrant of arrest. Kaya hindi rin talaga na-expound yung kumpletong detalye. So, meron pa siyang kasama doon sa listahan ay 24 pang mga pangalan. Ito yung December kasi, di ba, nag-file ng case ang mga DOJ prosecutors. Finally, tapos, ano pa ba ang meron daw bang, halimbawa, Julie, na binigay na timeline sa pag-aresto? On the way na daw yung teams to serve yung warrant of arrest. Tinanong nga namin ano ba yung possible na hadlang, for example, kung tukoy nga ba yung kinaroroonan. Pero very confident naman si Nartates kanina na sinabi na tukoy nila yung iba't ibang mga possible location. So, posible na maihain. But we're waiting for an update. Okay, may nagtanong din kanina, no, na may nag-follow up sa press conference na nagtatanong tungkol dito sa pagdawit kay Executive Secretary supposed Ralph Recto doon sa flood control bahagi pa rin ng Leviste files. At mukhang ayaw seryosohin nitong si Palace Press Officer Claire Castro yung tinatawag na Leviste files, Cabral files din supposedly. Tama ba, Julie? Ang sabi ni Castro kanina, Leviste files nga daw yun. Pero mahirap daw sumagot kung walang sino man sa amin yung nakakakita pa nung sinasabing anomalya or nung files na nagdadawit nga kaya ES Recto sa anomalya. Ang sabi ni Yusek Claire, mahirap daw kasi wala namang basihan or wala pa daw ebidensya. Pero tinanong na rin daw niya yung tanggapan ni ES Recto and sinabi daw na fake news yung sinabi ni Leviste. Nililinaw nga niya, hindi daw yun bahagi ng Cabral files kasi daw si Leviste ang nagsabi, so Leviste files daw yun. Okay, Julie, ito naman mukhang sineryoso ni Yusek Castro, no? Pakikwento nga ulit, ano ba yung threat, ano mismo yung sinabi sa kanya at ano yung kanyang reaksyon dun sa mga nag-aakusa naman sa kanya na with her reporting this, parang naman siya, pinipigilan niya naman daw yung freedom of expression ng tao. For context, kahapon ng hapon, nag-report sa National Bureau of Investigation at nagpa-blotter si Undersecretary Claire Castro tungkol nga doon sa mga sinasabi niyang threat
or banta sa kanya na ipinost ng Luminous by Trixie Cruz Angeles ni former PCO Secretary and Ahmed Paglinawan through Facebook. Meron doon sa post na nagsasabi na sana naiintindihan daw ni Yusek Claire naiintindihan daw nila na tuta lang si Yusek Claire at sana daw maintindihan din daw niya na oras na ilaglag daw siya ng humans mo, appendix at coccyx mo lang yung walang latay. So yun yung dahilan kung bakit sabi ni Yusek Claire, ano man daw yung mangyari sa kanya, inireport niya sa NBI, And ngayon tinanong natin kasi sinagot nga siya nila Angeles na sinasabing suppression ng expression yung ginawang pagre-report ni Yusek Claire. Ang sabi ni Yusek Claire, siya daw yung sinusubukang i-suppress through those post meron din kasi sa sagot nila dating PCO Secretary Cruz Angeles na bakit ang dami-dami na many other things na daw, ang dami-dami na daw na ibinabatong pangalan, tawag sa iba't ibang platforms at iba't ibang post kay Yusek Claire. Pero ngayon lang daw niya naisipan or ngayon lang naman daw yung nagdulot ng pagre-report niya sa NBI. Ang sabi naman ni Yusek Claire ngayon, discretion niya kung sino yung mga ire-report or kung sino yung mga iuulat niya sa NBI. Oo, kasi feeling ko mali kung pagkaka-phrase nung post eh. Ibig sabihin parang walang latay mula kanino. Kasi nung sinabi ng mga walang latay, ang ina-assume mo yung speaker or yung nag-post. Nag-post, that's yung right. nag-type. Walang latay And sa kahit mga... naman siguro, figuratively speaking, parang kung yung dating naman nga daw doon sa receiving end, kumbaga kay Yusek Claire, banta. So, Correct. tiningnan niya as banta. Okay, correct. Oo. Ang ironic dyan, minsan ding sandaling tumayo rin sa pwesto na kinatatayuan mismo dyan sa Malacanang ni Auntie Claire, itong nag-post niya na isang vlogger, Pero, Yes, grabe. secretary siya. Yes. Secretary siya. Oo, pero very short-lived. Pero isipin mo yun, ano yan? Appendix at coccyx. Alam mo ba kung ano yung coccyx? Yung sa likod, sa lower... Tailbone. Tailbone, that's right. Tailbone yun. So, actually, yung appendix, iniisip ko paano tatamaan ng lata yun. Yung coccyx pwede pa. Diba? Sa paddle sa initiation, kung medyo pero nasa loob na yun. Ganon katindi. Ganon katindi pala Oo. talaga. Okay. Cambio tayo baka kung saan pa mapunta mula sa coccyx. Ang latest sa biyahe ni BBM at sinasabi parang medyo landmark daw itong kasunduan sa Middle East. Tama ba, Julie? Yes, nalagdaan kasi yung una pala around 11:28 to 30 dumating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Pilipinas mula sa biyahe sa UAE. Bitbit nga niya yung dalawang agreement na nalagdaan. Kabilang nga dyan yung unang free trade agreement ng bansa sa isang Middle Eastern country at saka yung kinumpirma ng palasyo ngayon na nalagdaan na rin yung defense cooperation ng UAE at Pilipinas. Pero wala pang ibinibigay na any information doon sa defense cooperation. Maganda na ang magsalita nga daw ay yung concerned agency. Doon naman sa free trade agreement, inaasahan na mas mapapalakas niya yung investment flows ng bansa at mas marami daw oportunidad or mga trabaho na maiaalok para sa mga Pilipino. Julie, ano pa ba yung mga naka-line up na activities para sa Pangulo? And did he have an opportunity to meet with the Pinoy community there? Yes, nagkaroon ng meeting with Philcom kahapon kung saan nga hinilala ng Pangulo again yung ambag ng mga OFW at yung pagiging pagkilala raw sa atin ng international community dahil daw yan sa masigasig na pagtatrabaho at magandang disposisyon sa trabaho ng mga OFW. Sa schedule naman, walang schedule ngayon si PBBM pero tomorrow nasa Cebu ang Pangulo. Napakasipag ng bagong Pilipinas. Julie, may nag-follow up kanina na reporter, yung sa ICI ba talaga, wala raw ba talagang instructions? As is pa rin ba? Yung kung papalitan, ang context kasi nung pagtatanong ngayon sinabi ng ICI na baka mahirapan na mag-file ng mga kaso lalo nga't nag-iisa na sa Manibela si ICI Chairperson Andres Reyes. Ang sabi ni Castro kanina kahit naman daw si Reyes na lang yung tao, maaari pa rin siyang magrekomenda ng kaso or ng filing of cases sa ombudsman. Hindi naman daw yun magiging hadlang. Pero aminado rin naman si Castro na mas maganda kung mas marami nga yung kumikilos. Kaya lang daw, hawak pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos yung desisyon kung papalitan niya yung mga nagbitiw sa pwesto. Si Fajardo at saka si former DPWH Secretary Babe Singson. Kaya hintayin na lang daw
yung magiging pronouncement ng Pangulo tungkol dyan. Tama. Maging mapasensya sa ating mobile journal. Maraming salamat sa iyo, Julie Baiza, reporting to us live from Malacanang.